Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamahusay na paraan para ihanda ang inyong hardin sa taglamig ay hindi ang linisin itong lahat ng husto, kundi ang taniman nitong muli? Parang kakaiba, di ba? Pero dito mismo, nakatago ang sekreto ng malusog na lupa at saganang ani sa susunod na taon. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa general cleaning ng inyong hardin gamit ang mga berdeng abono sa taglagas. Ito ang kumpletong gabay para sa mga nagsisimula at ipinapangako ko sa pagtatapos ng video na ito. Titingnan ninyo ang inyong mga bakanting kama ng halaman sa taglagas ng may ibang pananaw. Isipin ninyo, ang hubad na lupa sa taglagas ay parang isang sugat na nakabukas. Hinihugas ng ulan, tinatangay ng hangin, at namamatay sa lamig ang lahat ng kapaki-pakinabang na mikroorganismo. Naunawaan na ito ng ating mga ninuno ng likas. Pinananatili nila ang mga labi ng halaman sa bukirin. Ngayon, ginawa na natin itong tunay na siyensya. Ang pangunahing konsepto dito ay ang green manures or berdeng abono. Ito ay mga halaman na ating itinatanim hindi para sa ani, kundi para sa kapakinabangan ng mismong lupa. Sila ang pansamantalang manggagawa na gumagawa ng lahat ng maruming trabaho habang nagpapahinga ang inyong hardin. Kaya, alamin natin kung ano ba ang mga mahiwagang katulong na ito. Ang mga green manure or pananim na pampataba. Hindi lang sila damo, kundi isang tunay na hukbo para iligtas ang inyong lupa. Sa madaling salita, sila ay mga halaman na tinatanim natin hindi para kainin, kundi para sa kapakanan ng mismong lupa. Tinatawag din silang berdeng pataba at ang pangalang yon ay nagsasabi na ng lahat. Isipin ninyo na ipinadadala ninyo ang inyong pagod na lupa pagkatapos ng anihan sa isang spa. Aba, ang mga green manure ang mismong pampasiglang paggamot na iyon. At ano nga ba ang kanilang pangunahing kapangyarihan? Magsimula tayo sa nutrisyon. Nagtatrabaho sila bilang mga buhay na imbakan ng mahahalagang sustansya. Sa kanilang maikling buhay, parang espongha, sinisipsip nila mula sa lupa at maging sa hangin ang lahat ng pinakamahalaga, lalo na ang nitrogen, ang pangunahing sangkap sa paglaki ng anumang halaman. Ilang green manure tulad ng clover or vetch ay kayang gumawa ng isang tunay na salamangka. Sinisilo nila ang nitrogen direkta mula sa hangin at iniimbak ito sa kanilang mga ugat. Kapag namatay ang green manure or pinuputol natin ito, ang lahat ng naipong berdeng masa ay naiwan sa kamang taniman. Unti-unti itong nabubulok at nagiging dekalidad na organikong pagkain para sa mga naninirahan sa lupa at syempre pa para sa inyong susunod na anihin. Hindi ito kemikal na pataba na mabilis kumilos at madaling maubos. Ito ay natural, pangmatagalang pampalusog na nagpapabuhay at nagpapataba sa lupa. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. Kalimutan na ang mabigat na pala at ang sakit sa likod. Ang mga halamang pampabuti ng lupa o cover crops ay nagsisilbing natural na pampaluwag sa lupa. At alam nyo ba, mas epektibo pa sila kaysa anumang kagamitan. Isipin na lang, ang sistema ng kanilang ugat ay parang isang buong network ng maliliit na drill na walang tigil na gumagapang at naghuhukay sa ilalim ng lupa. Malalim silang umuugat kahit sa pinakamabigat at pinakasiksik na lupa, doon sa lugar na halos imposibleng ibaon ng pala. Habang ginagawa nila ang kanilang daan, ang mga ugat na ito ay lumilikha ng milyon-milyong mikroskopikong daluyan at butas. Sa pamamagitan ng mga daluyang ito, madaling makakapasok ang hangin at tubig sa ugat ng inyong mga gulay, lalo na pagsapit ng tagsibol. Pagkatapos mamatay ng mga halamang ito, ang kanilang mga ugat ay nabubulok ng direkta sa lupa.
Nagiiwan sila ng isang handa at natural na sistema ng paagusan at ventilasyon. Bilang resulta, ang mabigat na lupa na mayaman sa luwad ay nagiging mas magaan at buhaghag. Samantala, ang magaan at mabuhanging lupa naman ay nagiging mas may istruktura at mas mahusay humawak ng tubig. Ito ang tinatawag na buhay na istruktura na labis na nagugustuhan ng mga bulate at iba pang kapaki-pakinabang na mikroorganismo. At lahat ng ito nang hindi mo na kailangang hawakan ng pala. At kumusta naman ang walang katapusang sakit ng ulo ng bawat hardinero? Tama, ang mga ligaw na damo. Kaya naman, ang tinatawag na cover crops o mga pananim na pantakip sa lupa ang inyong pinakamahusay na kaalyado sa paglaban sa kanila. Mabilis silang lumaki at malago, bumubuo ng makapal at berdeng kumot. Ang buhay na kumot na ito ay ganap na tinatakpan ang ibabaw ng lupa, kaya hindi na nagbibigay ng pagkakataon sa mga ligaw na damo na sumibol. Nagsisilbi itong natural na mulch na humaharang sa sikat ng araw na makarating sa lupa. Kung walang sikat ng araw, karamihan sa mga buto ng ligaw na damo na nakatago sa lupa ay hindi na makakatubo at mananatili na lang na dormant o tulog. Ang mga iilang damo naman na makakapag-usbong pa rin ay mapupunta sa napakadehadong sitwasyon. Dahil sa kanilang lakas at laging pagtubo, mabilis silang malalagpasan ng mga cover crops sa paglaki at aagawin pa ang lahat ng tubig at sustansya sa lupa. Kaya naman, ang mga ligaw na damo ay lalaking mahina at bansot. At pagdating ng tamang panahon ng pagtatanim, hindi mo na kailangang magtagal ng nakabaluktot para bunutin sila sa iyong mga taniman. Ang iyong mga taniman ay magiging malinis at handa na para sa pagtatanim ng iyong mga pananim. Bukod pa rito, ang ilan sa mga halamang ito ay tunay na mga doktor para sa lupa. Isipin ninyo, parang isang natural na butika na tumutubo mismo sa inyong taniman. Maraming halamang panakiplupa, lalo na ang mga mula sa pamilya ng cruciferous tulad ng mustasa o radish na mayaman sa langis, ay naglalabas ng kakaibang sangkap, ang phytosides, sa lupa sa pamamagitan ng kanilang mga ugat. Ito ay, sa esensya, natural na antibiotics at antiseptics. Ang mga sangkap na ito ay epektibong pumipigil sa pagdami ng iba't ibang sakit na sanhi ng fungi at pathogenic bacteria na naiipon sa lupa sa loob ng isang season ng pagtatanim. Halimbawa, ang Phytophthora sa kamatis o scab sa patatas, nakakatulong ang mga halamang panakiplupa na magpababa ng panganib sa mga problemang ito. Sila rin ay panlaban sa maraming peste. Ang amoy ng essential oils ng mustasa ay hindi kayang tiisin ng wireworm, ang pinakamatinding kaaway ng patatas. Dahil dito, umaalis ang mga wireworm sa mga lugar na ito upang maghanap ng mas komportabling tirahan. Ganoon din sa nematodes, maliliit na uod na sumisira sa ugat ng maraming halaman. Sa pagtatanim ng tamang mga halamang panakiplupa, isinasagawa ninyo ang isang tunay na sanitasyon ng inyong lupa. Ginagawa itong mas malusog at mas ligtas para sa susunod ninyong ani. Sige, kumbinsido na ako. Pero ano nga ba ang itatanim natin? Kilalanin natin ang mga pangunahing bida sa pagtatanim ngayong taglagas. Maaari silang hatiin sa ilang grupo at bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalidad at gampanin. Umpisahan natin sa mga kampyon sa pagpapalusog ng lupa, ang mga halamang ligumbre. Maituturing silang mga tunay na pabrika ng nitrogen. Kabilang dito ang mga gisantes, vetch, clover at lupin. Ang kanilang kakaibang kakayahan ay ang makipag-ugnayan sa tinatawag na nodule bacteria o bakterya sa ugat. Ang maliliit na kaalyadong ito ay naninirahan sa ugat ng mga ligumbre. Ang galing nila dahil kaya nilang kunin ang nitrogen na sagana sa hangin at gawin itong forma na madaling makuha ng mga halaman.
Kaya literal silang lumilikha ng pataba mula sa hangin. Pagkatapos ninyong anihin ang mga legumbre, mananatili sa lupa ang lahat ng naiipong nitrogen na ito. Ito ay perpektong opsyon para sa mga taniman kung saan sa susunod na taon ay plano ninyong magtanim ng mga halamang gutumin sa nitrogen. Halimbawa, ang repolyo, kalabasa, or pipino. Tiyak na magpapasalamat sila ng lubos sa inyong saganang pagpapalusog. Susunod naman nating pag-uusapan ang mga damong butil. Sila ang tunay na tagabuo at arkitekto ng malusog na lupa. Ang pinakapopular na panakip na halaman sa taglagas mula sa grupong ito ay ang oats at syempre ang winter rye. Ang pangunahing lakas nila ay nasa kanilang napakalakas at siksik na fibrous root system. Ang mga ugat ng rye ay kayang bumaba sa lupa hanggang 1.5 metro. Isipin ninyo ang siksik na parang brush na gawa sa milyon-milyong pinong-pinong ugat. Pinapaloob at binibigyan nila ng magandang istruktura kahit ang pinakamabigat at siksik na lupang luwad. Ginagawa itong maluwag, mahangin at madaling salina ng tubig. Bukod pa rito, ang mga damong butil ay mahusay sa pagsawata ng mga damo at kaya pangang labanan ang ilang uri ng nematode. Ang winter rye, dagdag pa rito, ay napakagaling sa pagtitiis sa matinding lamig at patuloy na gumagana kahit sa pinakamalamig na panahon. Ito ang perpektong pagpipilian para sa mga lupaing gusto ninyong lubusang pagandahin, pinapabuti ang kanilang pisikal na istruktura sa mahabang panahon. Narito ang ating mga kaalyado sa paglilinis at pagpapanatili ng kalusugan ng hardin, ang mga halaman mula sa pamilyang Brassicaceae. Sila ang Rapid Response Team para sa inyong gulayan. Kabilang sa mga kilalang miyembro ng grupong ito ay ang puting mustasa, white mustard, oilseed radish, isang uri ng labanos na ginagamit sa pagsasaayos ng lupa, at canola. Ang kanilang pangunahing bentahe ay ang napakabilis nilang paglaki. Sa loob lamang ng 1 buwan pagkatapos itanim, makikita mo na ang kanilang makapal at luntiyang panakip sa lupa. Kaya naman perpekto sila kung kailangan mo ng mabilis na solusyon o kung limitado na ang iyong oras sa paghahanda ng lupa. Ngunit ang kanilang pangunahing misyon ay ang paglilinis at pagpapasigla ng lupa. Tulad ng nabanggit, ang kanilang mga ugat ay naglalabas ng mga phytoncides na pumipigil sa pagdami ng mga mapaminsalang fungus at bakterya. Epektibo nilang nililinis ang lupa mula sa mga sanhi ng Phytophthora, Fusarium, at iba't ibang uri ng bulok. Higit pa rito, ayaw na ayaw din sa kanila ng mga peste. Ang mga wireworm at nematodes ay lumalayo sa mga kama ng taniman na tinamnan ng mustasa. Ang oilseed radish naman, bukod pa sa lahat, ay may mahaba at malalim na ugat na mahusay na nagpapaluwag sa malalalim na bahagi ng lupa. Ito ay isang tunay na mabilis at epektibong paraan para mapabuti at maihanda ang inyong mga taniman. Kilalanin ang paselya, ang tunay na universal soldier at paborito ng maraming hardinero. Ito ay isang natatanging halaman na walang anumang kaugnayan sa mga pangunahiting gulay na karaniwan nating itinatanim, at iyan ang pinakamalaki nitong bentahe. Pagkatapos nito, kahit anong gulay ay pwedeng itanim: kamatis, pipino, patatas, repolyo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa crop rotation o sa pagkalat ng karaniwang sakit. Ang paselya ay napakabilis lumaki. Halos makikita mo ang pagbabago sa isang iglap. Bumubuo ito ng malago at pinong mga dahon. Mahusay itong nagpapaluwag at nagpapaganda ng istruktura ng lupa gamit ang mga pinong ngunit maraming ugat nito. Hindi lang yan, pinipigilan din nito ang pagtubo ng damo at sinasabing kaya rin nitong baguhin ang acidity ng lupa na ginagawa itong mas neutral. Bukod pa rito, ang paselya
ay isa sa mga pinakamahusay na halamang pangbubuyog. Kung itatanim mo ito at umabot sa pamumulaklak ang malambot nitong lilang bulaklak, tiyak na magiging pasasalamat sa iyo ang mga bubuyog sa buong paligid. Dahil sa pagiging maraming gamit at madaling alagaan, madalas itong tawaging perpektong green manure, lalo na para sa mga baguhan sa paghahardin. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay, kailan itatanim ang mga siderata? Dito, mahalaga na mahanap ang tamang balanse. Ang perpektong panahon ay kaagad pagkatapos anihin ang pangunahing ani. Kapag naani na ang patatas, sibuyas o wala nang nakatanim, sa kamang pinagtaniman ng pipino, huwag hayaang bakante ang lupa kahit isang araw. Ang pinakamainam na panahon para sa karamihan ng rehiyon ay mula sa huling bahagi ng Agosto hanggang sa katapusan ng Setyembre, at kung minsan ay hanggang sa simula ng Oktubre sa mga timog na lugar. Ang pangunahing alituntunin ay dapat may dumaang hindi bababa sa matapyuan na linggo mula sa pagtatanim bago ito tuluyang ibalik sa lupa o bago magbago ang panahon. Sapat na ang panahong ito upang ang mga siderata ay sumibol, magkaroon ng sapat na berdeng bahagi at mapalago ang kanilang sistema ng ugat. Sa ganitong paraan lamang nila lubos na magagampanan ang kanilang layunin. Kung huli na itatanim, mahina ang tubo ng mga halaman at kaunti lang ang pakinabang na makukuha. Ngunit kung masyadong maaga naman, halimbawa sa unang bahagi ng Agosto, ang ilang halaman ay maaaring mamulaklak at magbigay ng buto na kalaunan ay magiging mga damo. Kaya subaybayan ang taya ng panahon at huwag ipagpabukas ang pagtatanim. Ang prosesong ito ay napakadali at hindi ka nito masyadong mapapagod. Una sa lahat, kailangan mong ihanda ang pagtataniman. At ang magandang balita, hindi na kailangan ang malalim na paghuhukay ng lupa. Makakasira lang ito sa istruktura ng lupa at papatay pa sa mga kapakipakinabang na mikroorganismo. Ang kailangan mo lang gawin ay alisin ang mga malalaking labi ng halaman mula sa nakaraang tanim. Pagkatapos ay bahagyang paluwagin ang ibabaw na lupa sa lalim na 5 hanggang 7 sentimetro. Para rito, perpekto ang paggamit ng ordinaryong kalaykay or yung tinatawag na Fokin flat cutter. Ang layunin mo ay makagawa ng maluwag na pagtataniman para magkaroon ng kapit ang mga buto at maging maganda ang kanilang pagdikit sa lupa. Hindi mo na kailangang gawing perpektong pantay at makinis ang lupa tulad ng ginagawa kapag nagtatanim ng karot. Ang kaunting pagkahindi perpekto ay sapat na. Ang pinakamahalaga ay alisin ang mga malalaking bukol ng lupa at pantayin ang ibabaw ng iyong pagtataniman. Pagkatapos nito, susunod ang pinakakaaya-aya at pinakamabilis na yugto, ang paghahasik mismo. Hindi na kailangang sukatin ng mga hilera o isa-isang ilagay ang bawat buto. Kumuha lang ng isang dakot ng buto at ikalat ito ng pantay-pantay sa ibabaw ng inihandang kamang taniman. Isipin ninyo na parang naglalagay kayo ng asin sa isang malaking salad o nagbubudbod ng powdered sugar sa isang cake. Humakbang sa tabi ng kamang taniman at ikalat ang buto gamit ang malalapad at malayang galaw ng kamay. Siguraduhin na pantay-pantay ang pagkalat ng buto nang walang malalaking bakante o sobrang siksik na kumpol. Bagaman, nakasulat sa pakete ng buto ang tamang dami ng itatanim, sa aktwal na paghahasik ay pwede nang tantyahin. Mas mainam na bahagyang siksik ang pagkakatanim kaysa magkaroon ng bakanting espasyo. Ang siksik na pagtatanim ang susi para epektibong labanan ang mga damo. Huwag mag-alala kung magiging masikip ang mga halaman. Sa kasong ito, ang layunin nila ay lumikha ng isang tuloy-tuloy na berdeng alpombra, hindi upang lumaki ng higante. Pagkatapos mahasik ang mga buto, hindi dapat iyan basta iwan lang sa ibabaw ng lupa.
kailangan itong bahagyang tabunan ng lupa. Mapoprotektahan nito ang mga buto, una, mula sa mga ibong gustong-gustong lamunin ang mga ito, at pangalawa, upang hindi matuyo sa init ng araw at hangin. Muli, ang kalaykay na naman ang ating gagamitin. Dahan-dahan lang na idaan ang kalaykay sa buong ibabaw ng kamang taniman, parang sinusuklay lang ito. Hindi na kailangan pang bunton-buntunin ng lupa. Ang gawain mo ay haluin lang ang ibabaw na bahagi ng lupa para matabunan ang karamihan ng mga buto ng manipis na patong ng lupa, mga 1 hanggang 2 sentimetro. Ang ilang hardinero ay ginagamit ang likod na bahagi ng kalaykay para dito. Ang simpleng pagkakadikit na iyon sa basang lupa ay sapat na para sabay-sabay at mabilis silang sumibol. Ang buong proseso ng pagtabon ng buto sa isang karaniwang kamang taniman ay aabutin lamang ng ilang minuto at bilang panghuli, ang pagdidilig. Kung sapat naman ang basa ng lupa mula sa mga nakaraang pag-ulan, maaari ng laktawan ang bahaging ito. Pero kung tuyo at mainit ang taglagas, talagang mahalaga ang pagdidilig. Makakatulong ito para mas mabilis na sumibol ang mga buto at magsimulang lumaki. Gumamit ng regadera na may spray nozzle or diffuser para hindi mahugasan o matangay ang lupa at mailabas ang mga buto. Maingat at pantay-pantay na diligan ang buong lupang tinamnan. Huwag itong lubugin sa tubig. Sapat na ang basain ng husto ang ibabaw na bahagi ng lupa, ilang sentimetro ang lalim. Ang paunang pagbabasa na ito ay lilikha ng perpektong kondisyon para sa pagsibol at makakatulong upang mabilis na umusbong ang inyong mga pananim. Sa mga susunod na araw, karaniwan ng sapat ang mga pag-ulan tuwing taglagas para sa kanilang maayos na paglago. Ayan, tapos na ang pangunahing gawain. Ngayon, makapagpahinga na kayo at masdan kung paanong unti-unting matatakpan ng luntiang karpet ang inyong halamanan at pagkaraan, nagsisulputan na sila at tinakpan ng lupa na parang isang berdeng kumot. Pagkalipas ng ilang linggo, lumaki at lumakas ang mga cover crop. Ngayon, ano naman ang gagawin sa kanila, lalo na kung papalapit na ang unang paglamig or frost? Dito nakatago ang kagandahan ng pagtatanim sa taglagas. Halos wala kang kailangang gawin. Hayaan lang silang manatili dyan buong taglamig. Hindi na kailangang anihin, ibaon, o alisin ang mga ito. Hayaan mo ang kalikasan ang gumawa ng lahat para sa iyo. Ang unang matinding paglamig ay sasakmalin ang malambot na mga dahon at ito ay hihiga. Pagkatapos, ididikit ng nahulog na niyebe ang berdeng masang ito sa lupa na parang isang mainit na kumot. Sa buong taglamig, ang patong na ito ay gaganap ng ilang napakahalagang tungkulin. Una, poprotektahan nito ang lupa mula sa matinding pagyelo na nagpapanatili sa buhay ng mga kapakipakinabang na mikroorganismo at mga bulate. Ikalawa, pipigilan nito ang erosyon. Hindi tatangayin ng baha o ng malakas na hangin sa taglamig ang lupa. Sa madaling salita, gumagawa ka ng perpekto at buhay na mulsa na magsisilbing pakinabang sa iyo hanggang sa tagsibol. Ngayon, narito ang pinakamalaking tanong na laging bumabagabag sa mga baguhan at nagiging sanhi ng maraming diskusyon. Kailangan bang hukayin ang mga halamang pampataba ng lupa, green manure, sa tagsibol? Dito natin lilinawin ang isa sa pinakamalaki at pinakamapanganib na maling paniniwala. Talagang hindi kailangan. Ang malalim na paghuhukay ng lupa sa hardin, lalo na kung binabaligtad ang lupa, ang pinakamasama mong magagawa. Isipin mo, sa buong taglagas at taglamig, ang mga ugat ng halamang pampataba ay lumikha para sa iyo ng perpekto, butas-butas, at punong-puno ng mga daluyan na istruktura ng lupa. Pagkatapos, darating ka na may pala at sa isang hataw,
Sisirain mo ang lahat ng iyon, ginagawa ang buhay na lupa pabalik sa isang siksik at patay na bukol. Bukod pa rito, kapag naghukay ka, ililibing mo ang lahat ng kapakipakinabang na organikong material ng masyadong malalim kung saan walang oxygen. Doon, hindi ito mabulok ng maayos, kundi simpleng aasim. Ang lahat ng pagtatrabaho ng halamang pampataba ay masasayang lang. Tandaan, ang pangunahing layunin ng teknolohiyang ito ay iwasan ang paggamit ng pala at mapanatili ang istruktura ng lupa na natural na binuo ng kalikasan. Kaya, ano nga ba ang tamang paraan? Mas simple at mas madali lang pala ang lahat. Mga 2 o 3 linggo bago itanim ang iyong pangunahing pananim, ang kailangan mo lang gawin ay putulin ang lumaking berdeng bahagi ng iyong mga cover crops. Ang isang flat cutter ay perpekto para rito. Gupitin lamang ang mga tangkay sa pinakaibabaw ng lupa gamit ang magagaan na galaw. Kung malaki ang lupain, pwede ring gumamit ng grass trimmer na may nylon line. At higit sa lahat, ang lahat ng pinutol na halaman ay iwanan lang direkta sa taniman. Huwag na huwag itong ilalagay sa compost pile. Ikalat mo lang ito ng pantay-pantay sa ibabaw. Ito na ang iyong handa at natural na mulch. Ang mga ugat naman ay mananatili sa lupa kung saan dahan-dahan itong mabubulok. Patuloy itong magbibigay sustansya at magpapanatili sa maluwag na istruktura ng lupa. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapanatili ng lahat ng benepisyo ng paggamit ng cover crops, kundi nakakatipid din ng iyong lakas at oras. Ang mga berdeng damo o halaman na iniwan ninyo sa taniman ay nagiging napakahalagang mulsa. Agad itong nagsisimulang gampanan ang ilang mahahalagang tungkulin. Una, pinoprotektahan nito ang ibabaw ng lupa mula sa pagkatuyo dulot ng sikat ng araw at hangin, kaya napapanatili ang mahalagang tubig. Dahil dito, mas bihira na ninyong kailangan diligan ang inyong mga tanim. Pangalawa, ang organikong patong na ito ay pumipigil sa pagtubo ng mga damo na susubukang umusbong. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, dahil sa moisture, init, at mga microorganism sa lupa, unti-unting nabubulok ang mulsa na ito. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagko-compost sa mismong lugar o in situ composting. Unti-unti, sa buong panahon ng pagtatanim, ibinabalik nito sa lupa ang lahat ng sustansya na naipon ng halaman habang nabubuhay. Malugod, nahihilahin ng mga bulati sa lupa ang mga piraso ng berdeng material sa mas malalim na bahagi ng lupa na magpapaluwag at magpapataba pa rito. Ito ay isang pangmatagalan, ganap na natural na pataba na magpapakain sa inyong mga halaman sa buong lumalagong panahon. At tandaan, may isang pangunahing pagkakamali na kailangan nating iwasan pagdating sa mga halaman pampataba. Huwag na huwag nating hayaan na mamulaklak at mamuo sila ng buto. Lalo na ito sa mga mabilis lumaking uri tulad ng mustasa o paselya kung maaga itong naitanim. Sa sandaling magkabuto ang halaman, sinisipsip na nito mula sa lupa at sa mismong katawan nito ang halos lahat ng sustansya para sa paghinog ng mga buto. Bunga nito, mas kaunti na lang ang benepisyo na naiwan para sa ating lupa. Ngunit ang mas matindi ay ang mga hinog na buto ay malalaglag sa inyong taniman. At sa susunod na taon, ang mga dating ninyong maaasahang halaman pampataba ay magiging mapanirang damo na mahirap alisin. Makikipag-agawan sila sa inyong mga gulay para sa liwanag, tubig at sustansya. Kaya naman, maigi ninyong bantayan ang inyong mga halaman. Sa oras na makita ninyo na nagsisimula na silang magkausbong ng bulaklak, ito na ang hudyat na kailangan ninyong kumilos. Dapat agad silang putulin o gapasin nang hindi na hinihintay ang kanilang pamumulaklak. Hindi ninyo ito dapat palampasin. Sa madaling salita,
Ang paghahasik ng green manure sa taglagas ay hindi karagdagang gawain, kundi isang matalinong pamumuhunan para sa kinabukasan ng inyong hardin. Ito ang isa sa pinakasimple at pinakamabisang pamamaraan ng organikong pagsasaka. Ilang oras lang ang inyong ilalaan sa taglagas, ngunit malaki ang balik nito sa susunod na panahon ng pagtatanim. Nagiging mas malusog, maluwag, at mas mataba ang inyong lupa. Mababawasan ng malaki ang dami ng mga damo. Mas kaunting oras ang inyong magugugol sa pagdidilig at pagpapaluwag ng lupa. At ang pinakamahalaga, makakakuha kayo ng malinis at saganang ani na lumago sa buhay na lupa at hindi sa lupang napagod na. Ito ang pagkakataon na nakikipagtulungan kayo sa kalikasan, tinutulungan ninyo ito, at bilang ganti, sagana itong magbibigay sa inyo. Kapag nasubukan ninyo ito kahit isang beses, hindi na ninyo maiisip na hayaang walang laman ang inyong mga kamang taniman sa taglagas. Kaya ano nga ba ang pinakabukod tanging sikreto? Yung tunay na aha moment. Ito ay sa paggamit ng green manure. Hindi mo na kinakalaban ang kalikasan, kundi nakikipagtulungan ka na rito. Hindi mo lang pinapataba ang lupa. Binubuhay mo ang likas na kakayahan nito na bumawi at magpagaling. Ang pinakakamanghamanghang sandali ay darating sa tagsibol kapag bumalik ka sa iyong gulayan at makikita mong ang lupa sa ilalim ng winter mulch ay buhay na buhay, maluwag at punong-puno ng mga bulate. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa paghuhukay ng matagal gamit ang pala. Hindi mo na kailangan maglagay ng chemical na pataba. Ginawa mo na ang lahat ng mahalagang trabaho noong taglagas pa lang sa simpleng paghasik lang ng ilang buto. Hinayaan mo ang kalikasan na gumawa ng lahat para sa iyo. Ito ang tunay na magic ng matalinong paghahardin. Mas marami ang ani, mas kaunti ang pagod. Kaya, para magbigay ng buod, ang mga green manure na itinanim sa taglagas ay parang personal mong hardinero na nagtatrabaho sa buong taglamig. Pinapakain nila ang lupa, pinapaganda ang istruktura nito, at pinoprotektahan laban sa mga damo at sakit. Ito ay isang simple, mura, at napakabisang paraan para maging tunay na malusog ang iyong gulayan. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kang bago at kapakipakinabang, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong sikreto sa madaling pag-aalaga ng iyong hardin at gulayan. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong klaseng green manure na ang nasubukan ninyong itanim noong taglagas? O baka plano nyo palang itong gawin sa unang pagkakataon matapos mapanood ang video na ito? Ibahagi ang inyong karanasan or mga plano sa comment section. Pag-usapan natin.